Sama talaga ng ugali mo, no? Kung ano-ano lumalabas dyan sa bibig mo. Tapos yung kilay mo walang ibang ginawa kundi tumaas. Maayos ka namang kinakausap ng mga tao eh. Ewan ko kung bakit galit ka palagi. Ano ba, hindi ka po ba masaya sa trabaho mo? Kung hindi ka na pala masaya, mag-resign ka na lang po para hindi nadadama yung ibang tao. Pinapalabas mo pa ngayon na akong masama rito? Sino ba ang asa ng asa sa ibibigay ni Mayor ha? Hindi ba kayo? Ikaw rin, di ba? Nagpa-scholar ka na, tapos gusto mo pang manghingi ng gamot ng lola mo? Para ka may perang pinatago sa gobyerno ha? Wala akong perang pinatago, pero alam ko na kapag nagkaroon ako ng trabaho, makakapag-ambag din ako. Para naman yung sa mga taong mahirap na may pangarap gaya ko. Kung makapagsalita ka rin, akala mo sa bulsa mo galing ang binibigay na assistance sa mga tao. Ma'am, akala mo po ata ikaw si Mayor no? O tignan mo, nakataas na naman yung kilay mo. Sana malagas yung kilay mo tapos magsugat-sugat para naman magkaroon ka ng kahihiyan sa sarili mo. Sa panahon kung saan kailangan mo ng tulong ng taong nasa munisipyo, minsan ang mga taong nag-aasikaso pa ang nagiging dahilan para maudlot ang isang bagay. Ganon si Annabel sa mga taong humihingi ng tulong sa munisipyo, na magiging dahilan ng kanyang paghihirap na tiyak ay magdadala sa kanya sa kaparehas nilang kalagayan. Ano kaya ang kahahantungan ng kanyang parusa? Magbabago ba siya o sadyang mas lalala pa ang kanyang kamalditahan? Dinaya mo lang to reseta mo eh. Tingnan mo nga, akala mo ba hindi ko mapapansin to? Hindi ko po dinaya yan. Tignan nyo nga po, wala namang kahit na ano na bago sa date niyan. Alam mo bata, matagal na ako rito ha. Ilang reseta nang nahawakan ko, kaya wag mo kong pinaglololoko. Alam kong modus ng iba sa inyo. Magbibigay kayo ng peking reseta, tapos kapag wala kayong gamot na hanap nyo, bibigyan kayo ng pera. Ano bang akala niyo sa mayor natin, Gatasan ha? Kapag wala kayong pera, sa kanya kayo lalapit? Matagal na rin pong nangihingi ang lola ko ng gamot. Yan at yan pa rin po ang reseta niya. Ako lang ang nagdala. Ganon, dadaanin mo ako sa paawa-awa? Hindi to pwede. Next! Bakit hindi pwede? Wala na bang ibang tao rito na pwedeng pagbigyan ng reseta? Mabuti pa yung isang babae na may edad hindi mahigpit. E di hanapin mo kung sino yun. Huwag ka na nga dyan, umalis ka na at may susunod pa. Bakit ba ang sungit mo? Dahil mandaraya ka. Akala mo ata hindi namin nakikita yung ganyan eh. Sige na, para umusog na ang pila. Oh, tingnan mo to. Kita na totoong reseta na binigay niya. Yang sayo, para namang gawa ni Dr. Kwakwak. Hihintayin ko si Mayor dumating. Magsusumbong ako sa ginagawa mo. Okay, sige. Para namang natatakot ako. Isa si Annabel sa mga kinaiinisan ng mga taong lumalapit sa munisipyo. Dahil kapag sa kanya natatapat ang kanilang mga papel, madalas na wala silang napapala. Kapag hindi niya gusto ang dahilan o hindi gusto ang mismong tao, hindi niya inaakyat ang papel at hinahayaan ang hingi ng tao. Halos 4 na taon na siyang nasa munisipyo at maayos naman para sa kanya ang trabaho niyang yun. Wala siyang pakialam kung galit ang mga tao sa kanya dahil iniisip niya na hindi naman sila ang nagpapasahod sa kanya. Ilang araw pa ang lumipas, bumalik na naman ang binata na pinaalis niya nung nakaraan. May dala itong bagong reseta pero hindi sa kanya lumapit kundi kay Merly. Mabilis lang yung napagbigyan ni Merly. Ang bilis mo naman mag-approve nun. Hindi mo naman dinig na maigi kung nandaya siya. Kaya tambak ang request kapag ikaw ang may hawak dito dahil basta ka nilang approve. Kilala ko kasi yun. Matagal na yan sila nang hihingi ng gamot dito. Saka pang dialysis din ng lola niya. Alam ko naman na totoo yung reseta niya, bakit ko papapatagalin, di ba? Isa pa, marami yung ginagawa. Nag-aalaga siya sa lola niya, tapos nagtatrabaho rin. Ang sabi ko nga sa kanya, tuloy niya pag-aaral niya Malapit na ang pasukan, mag-apply na siya ng scholarship. Ikaw pa talaga nagsabi sa kanya? Dagdag na naman yan. Ano ka ba? Hindi mo naman pera ang ginagasto sa kanila. Pera pa rin yun ng taong bayan. Maging sahod natin galing sa taong bayan. Ang serbisyo natin, tumulong, hindi magpahirap lalo. Huwag mong tipirin ng mga tao, lalo na kung para sa kalusugan nila yun. Palpak na nga ang medical assistant sa Pilipinas, dagdag ka pa sa pasakit ng mga taong may sakit.
Saka may budget dyan. Kapag di ka nagbigay sa kanila o pinigilan mo request nila, hindi ka naman mahahatian ng pondo. Yun at yun pa rin ang sahod mo. Ilang taon na ako rito sa munisipyo, Annabel. Tatay pa lang niya ang mayor, andito na ako. Alam ko na yung paulit-ulit na ginagawa ng mga tao. Saka naiintindihan ko sila. Ang sa akin lang, kasi asa sila ng asa sa gobyerno. Bakit? Hindi ba nila kaya magsumikap sa buhay nila? Bakit ba may gobyerno? Hindi naman pang display lang, di ba? Kaya ginagawa niyong tamad ng mga tao eh. Yun ang mahirap. Ang bilis nila mag-request. Bibigay lang ng reseta, ayun, mabibigyan na ng gamot. Konting letter lang, magbibigay na ng assistance. Tapos, scholarship, hindi malang pahirapan ng mga bata na mag-aral na mabuti. Kahit mababa ang grades, hala, sige, bigay lang. Hindi dapat ganun. Kaya hindi umaasenso ang Pilipinas. Alam mo, maiintindihan mo sila kapag ikaw na ang nasa kalagayan nila. Kasi ako, ang dami ko nang nakilala sa kanila eh. Ang dami ko nang narinig na kwento ng buhay nila. Hindi lang to basta asa sa gobyerno. May mas malalim pang kwento sa buhay nila. Hindi sila ginagawang tamad. Meron talagang dahilan kung bakit kailangan nila ng tulong. Kung lahat ng tao magsasakripisyo na lang at walang dapat tulungan na mamamayan eh, anong silbi ng tax natin? Saan mo gusto mapunta yun? Kung ayaw mong mapunta sa mahihirap, dapat bang mapunta sa bulsa ng mga mayayaman? Gumawa sila ng mas marami pang bagay dito sa Pilipinas. Ayusin nila para bumili sa internet katulad sa Japan at Korea. Hindi yung inuubos ang budget sa mga taong palaasa. Hay nako, matanda na ako para makipagdiskusyonan ng ganito sa'yo. Magkaiba tayo ng henerasyon, kaya alam kong magkaiba tayo ng paniniwala. Pero ito lang ang tandaan mo. Tulong man yan o hindi, lahat yan ay may malaking epekto sa isang tao. Sa buhay niya, sa pamilya niya. Alam man natin kung totoo ang sinasabi nila o hindi. Dahil sa huli, sila pa rin naman ang nakakaranas nun. Kung nagiging tamad sila, hindi na nating kasalanan yon. Kasalanan na nila. Basta ako ang trabaho ko rito. Kapag tama naman ang hiling nila, hinahayaan ko na. Maliit na bagay lang ang nakukuha nila. Sadyang wala lang makakatulong sa kanila kundi ang gobyerno, na siya ring pinopondohan ng mga Pilipino. Gets ko naman ng mga Gen Z kung bakit parang ayaw nila ng ganito eh. Pero may kanya-kanya pa rin tayong buhay. Kung hindi ka apektado ng sitwasyon, hindi ibig sabihin hindi yun pinagdurusahan ng iba. Maging masaya ka na ganyan ang buhay mo at hindi gaya nila na nakikipila pa para lang naman sa murang gamot dahil wala silang maipambili. Maayos naman ang sinabi ni Merlin pero hindi yun pinansin ng dalaga. Para sa kanya, iba pa rin kapag mga tao ang gagawa ng paraan para sa buhay nila. Hindi siya naniniwala na may mahirap na tao. Dahil mahirap lang daw sila kasi nasanay na sila na umasa sa gobyerno. Sa paglipas ng mga araw, wala pa ring ibang ginawa si Annabel kundi ang maghigpit at magsungit sa mga taong lumalapit sa kanya. Kulang ka ng photocopy ng sedula. Tapos wala ring ID yung asawa mo. Kailangan namin yon. Tapos photocopy rin ng barangay indigency ha. Saka sa kanya to, di ba? Eh di dapat siyang nakapangalan. Pakiayos nga yung ibang requirements. Pakibalik mamayang 1:30, break time na namin. Nakiusap ang lalaki na kung pwede niyang ibalik mamaya ang kulang dahil kailangan niyang pumasok sa trabaho. Ipapahabol na lang daw nito sa kanyang asawa ang mga kulang. Hindi pwede. Kailangan kong kumpleto yan. Kung hindi nyo maibibigay lahat ng kailangan, hindi kayo makakakuha ng assistance. Para namang hindi nyo yun alam. Sa susunod kapag pupunta kayo rito ha, siguraduhin nyo ang tama yung mga dala ninyo. Hindi lang kayo inaasikaso namin. Marami kaming ginagawa dito. Sinubukan pa rin ng lalaki na makisuyo pero hindi siya pinansin ng dalaga. Tumayo na siya para umalis. Gusto na niyang kumain pero talagang sinundan pa rin siya ng lalaki habang naglalakad siya pababa. Kinukulit siya dahil kailangan na nila yun bukas. Dahil Sabado bukas, sarado ang munisipyo. Hindi nga pwede, di ba? Hindi mo ba gets yun? Anong oras na? Baka naman gusto mong kumain muna ako. Kanina pa ako nagugutom. Mas lalo lang ako naiinis dyan sa ginagawa mo. Hindi mo maintindihan, simple na nga lang sinabi ko. Bakit kasi ngayon nyo lang inasikaso yan? Tapos akong gagahuli ninyo. Aba, ayos kayo ah. Sa susunod kayo ha,
Huwag ninyong iasa kay Mayor ang ipagpapagamot ninyo sa asawa ninyo. Matuto naman kayo mag-ipon ng pera. Hindi pa rin sumuko ang lalaki. Naghintay siya hanggang sa matapos ang oras ng pagpapahinga ng mga tao sa munisipyo. Nang nakaupo na si Annabel, naabutan niya ang lalaki na kausap si Merly. Mukhang tinanggap ng manang ang bigay na papel ng lalaki dahil halos maiyak na ito sa pagpapasalamat sa kanya. Pumasok ka pala, te. Half day lang. Hindi nga sana dahil masakit ang tiyan ko eh. Pero tumawag sa akin si Macy. Sabi niya ang daming araw tao ngayong Friday. Bakit pinagbigyan mo yung lalaki na yun? Ang dami niyang kulang na requirements. Kawawa naman. Kailangan ng asawa niya bukas. Alangan naman pabalikin ko pa sa Monday, di ba? Ang tagal pa nun eh. Baka kung ano nang mangyari sa asawa niya. Tapos yung anak nila 2 years old pa lang. Tapos wala siyang maayos na trabaho. Namamasukan lang siya kung saan-saan. Bakit pati yun kailangan pa niyang ikwento? Na parang tayo pang may kasalanan, no? Hindi naman niya sinabi na tayo ang may kasalanan. Nakiusap lang siya sa akin kasi kanina pa nga raw siya. Naghintay lang na matapos ang break time. Hindi pa nga raw siya kumakain. Buti na lang may dala kong tinapay. Bigay sa akin kanina. Ayun, binigay ko na lang sa kanya. Yan ang problema sa mga Pinoy. Masyadong maawain. Kaya lahat na lang dinadaan sa awa kahit hindi na tama ang ginagawa ng iba. Basta umiyak lang sa harapan o kaya makarinig lang ng kwento na aawa na. Kasi pare-pareho lang tayong lahat na may kwento. May paghihirap sa buhay. Alam mo, hindi ko naman sinasabi na maging maawain ka rin na tao. Pero try mo lang damahin ang buhay ng iba. Baka malaman mo na swerte na talaga tayo sa buhay natin. Pinapakinggan ko naman sila, pero sadyang hindi ko lang gusto yung mga pagpapaawa nila. Hindi naman dapat ganun ang ginagawa. Parang masaya pa sila kapag mababa sila Dapat nga ginagawa nilang dahilan yun para mas lalo nilang pagbutihan ang buhay. Kaso hindi naman Mas lalo lang sila nagpapaawa. Tapos ayun, doon na lang ang buhay nila. Mananatiling mahirap na asa ng asa sa may mga tungkulin. Sa ilang taon nating magkasama, hindi mo pa rin nakukuha ang ibig kong sabihin. Huwag kang maging malupit sa mga tao. Dahil malay mo balang araw, kailanganin mo rin ang tulong ng mga taong sinasabi mong puro na lang asa. Ano namang hihingin kong tulong sa kanila? Sila nga itong panay hingi ng tulong sa gobyerno. Meron pa yan mga nanghihingi ng bahay. Mula sa pagkakaroon nila ng anak hanggang sa pagpapalibing ng kung sino dito sa munisipyo hihingi ng tulong. Hindi naman sa bawal humingi pero abusado na ang iba May budget dyan. Hindi mo pera ang ginagamit. Pero kuha naman sa tax ko. Matulungan man sila o hindi, may bawas pa rin sa tax mo. Ayaw mo ba yun? Na alam mo kung saan napupunta ang pera mo? Na itutulong sa kapwa mo? Di ba nga may kasabihan na mas mabuti ang magbigay kesa ang bigyan? Mas mabuti ang mag-abuloy kesa abutan ng abuloy. Ganun lang yon, iha. Pero sana wag naman nilang abusuhin, di ba? Gawa rin sila ng paraan para sa mga buhay nila. Hindi yung kapag kailangan na nila, alam nilang may lalapitan sila Wag ganun. Hindi na lang nakipagtalo si Merly sa dalaga dahil alam naman niyang hindi nagpapatalo ito. Kapag may nais siyang ipaglaban, yun talaga ang ipipilit niyang maging tama. Kinabukasan ay maagang nagising ang dalaga dahil may pupuntahan siya. Habang naghihintay siya ng sasakyan, nakita niya ang tila pamilyar na muka sa kanya. Hindi niya sigurado kung nakita na ba niya ang lalaki na yon. Pero nung magsalita, sa kanya naalala na yon ang palaging nagpupunta sa munisipyo para manghingi ng gamot ng kanyang lola. Nakasabay niya ito sa jeep. Magkatapat sila pero hindi ito pinapansin ng dalaga. Ma'am, pwede po akong magtanong? Ang sabi kasi sa akin, pwede na pong mag-request ng form para sa scholarship. Nasa trabaho ba ako ngayon? Alam mong day off ko, di ba? Ay, sorry po. Nagtanong lang naman po ako. Kapag alam mong wala sa trabaho ang isang tao, huwag ka magtatanong. Matuto ka naman magkaroon ng respeto. Hindi porket nasa munisipyo ako nagtatrabaho kung ano-ano na lang itatanong mo sa akin. Kung gusto mong malaman, pumunta ka sa Monday. Iba ako kapag nasa trabaho at kapag nasa labas. Opo, sorry po. Napatanong lang ako. Hindi ko kasi alam na Saturday pala ngayon
Akala ko Friday pa rin kasi bukas yung school na papasukan ko. Kukuha lang ako ng format request po. Eh yun naman pala eh. Kaya mo naman palang asikasuhin mag-isa eh. Eh bakit kailangan pa magtanong sa akin? Dali mo lahat ng requirements tapos saka ka pumunta sa munisipyo. Yun lang naman ang alam mong gawin eh. Yun lang naman ang naiisipan ninyo palagi. Eh halos gusto niyo nang tumira sa munisipyo eh para lang makalibre kayo. Kami itong nagpapakahirap magtrabaho tapos sa inyo lang napupunta ang tax namin. Hindi na umimik si Erwin. Hiyang-hiya siya sa mga pinagsasabi ni Annabel dahil pakiramdam niya ay sinasampal sa kanya ang kahirapan ng buhay. Mabilis lang din lumipas ang araw hanggang sa pumasok na ulit sa kanyang trabaho si Annabel. Sus, mag-flag ceremony pa lang nakaabang na yung mga yan. Talagang hindi malang magpalipas ng oras. Ay nako naman, dapat dagdag trabaho ibigay sa mga to eh. Para naman hindi asa ng asa. Ano ba yan? Kakainis. Lunis na bad trip na ako. Sira na agad ang araw ng dalaga. Kaya kada taong tatapat sa kanya, sinisimangutan niya talaga. Dahil Lunes, tambak din ang kanilang trabaho. Dagdag pa na para bang hindi na uubos ang mga tao. Hanggang dyan lang sa lalaking naka-blue. Tapos yung susunod sa pila, mamaya na after break. Sa isang matandang babae na putol ang pila. Nagsabi siya na baka pwedeng maihabol na muna ang kanya dahil mabilis lang daw yun. Uuwi na raw kasi ito sa kanilang bahay at papabalikin na lamang ang anak niya para kunin ang gamot. Oo nga, priority lane. Eh bakit? Lahat naman kayo dyan priority lane ah. Pero hindi ibig sabihin na gano'n, i-adjust ko rin ang break time ko. Gusto ko rin kumain ano? Ano bang akala nyo sa amin dito? Mga robot? Nagsabi ang matanda na masama raw kasi ang pakiramdam niya. Masama na palang pakiramdam nyo eh, bakit pumunta pa kayo rito? Eh sana doon na lang kayo sa bahay nyo. Basta hanggang dyan lang ang pila. Habang nagsasalita si Annabel, lumipat naman ang pwesto si Merly kung saan umupo ito sa kanyang tabi. Tapos na siya sa ginagawa kaya gusto niyang tumulong sa mga hindi naabutan ng pila. Nay, dito po kayo. Akin na ang papel nyo. Oh bakit? Break time na talaga. Hindi pa naman, may 10 minutes pa ah. Mabilis lang naman to eh. Oh, ayan, tapos na. Okay na po, Nay. Papuntahin nyo na lang po ang apo nyo mga 3 p.m. Labis na nagpasalamat ang matanda. Matapos noon ay umalis na rin siya. Dapat wala kang pinagbibigyan. Maging fair lang tayo sa lahat. Kaya nasasanay ang mga yan eh. Dahil alam nilang pinagbibigyan sila kahit anong gawin nila. Dapat may respeto rin sila sa oras natin. May respeto naman sila ah. Tingnan mo, nalaman nilang break time, hindi naman sila nanggulo sa atin. Ayan lang sila, nakaupo dyan sa sahig habang naghihintay sa atin. Ano bang mali sa ginawa ko? Inihabol ko lang naman yung sa matanda, di ba? Kinuha ko ang papel niya, tapos ayun na. Ganun lang kadali. Hindi mo naman kailangan sungitan ng mga tao rito. Paano ba naman kasing hindi sila susungitan kung ang kukulit nila? O kanina, meron yung lalaki na ang daming dalang papel na wala namang kwenta. Tapos yung kailangan ko hindi niya dala. Tapos ang daldal niya pa. Salita ng salita. Ayoko pa naman sa mga ganung tao. Mabilis ako mairita. Baka gutom ka na. Tara, kain na tayo. May baon ka ba? Wala, pupunta akong Jollibee. Sama na lang pala ako. Wala rin akong baon ngayon eh. Hindi ako nakapagluto dahil anong oras na kami nagising sa bahay. Hindi ko nga rin napabaunan ng apo ko. O tara na, baka mamaya bumuga ka pa dyan ng apoy. Habang naglalakad sila palabas, nakita nila si Erwin na naghihintay din pala ron. Hawak ang mga papeles niya. Oh, kukuha ka ng scholarship mamaya? Buti naman na pag-isipan mo mag-aral ulit. Sayang ang taon ano? Opo, hihintayin ko na lang po matapos ang break time nyo. Hindi kumibo si Annabel dahil wala naman siyang pakialam sa lalaki na yon. Habang kumakain sila, may lumapit sa kanilang isang babae at nag-abot ng pagkain kay Merly. Matapos magpasalamat ng manang ay umalis na rin ang babae. Sino yun? Pamangkin mo? Hindi,
Ano yun? Dating scholar. Dati ako may hawak noon bago napunta kay Tyron. Teacher ang kurso niyan. 4 years kami niyan palaging nagkikita dahil nag-aasikaso ng papel sa munisipyo. Nakakatuwa nga yung bata na yan eh. Kasi kahit na nagtuturo na yan, kapag nakikita ko, nililibre ako. Minsan nga hindi ko na siya gaanong matandaan pero siya yung madalas bumabati sa akin. Hindi lang naman siya. May iba pa rito na kapag nakikita ko, kilala pa rin ako. Yun siguro mga taong madalas sa palaasa, tapos nauuto kayo, no? Hindi naman. Hindi ako uto-uto. Ano lang ako, mas mabilis lang nila ako mapakiusapan kaya ganun. Kasi sa totoo lang, ganyan kita ko naman na maganda ang pinatutunguhan ng mga nakukuha nila sa munisipyo. Ayan, dati sila ang lumalapit para humingi ng tulong sa gobyerno. Tapos ngayon, nakakatuwa na isa na rin sila sa nakakatulong sa mga normal na mamamayan. Ganun lang naman yun. Parang paikot-ikot lang. O ano namang naitulong nila? Para namang hindi mo alam na lahat tayo may ambag sa gobyerno. Ano ka ba naman, Annabel? Sa pagkakaalam ko, ang mga Gen Z, mga mulat na yan sa nangyayari sa paligid, di ba? Ang sabi nga nila, ang ganyang generation sa inyo ang mas malawak ang pangunawa. Kaya ang dami niyong tanggap sa panahon ngayon. Bakit para namang naging sarado ang isip mo para sa mga taong mahihirap? Sa mga taong lumalapit sa gobyerno? Hindi ba dapat tayo-tayo ang magkakakampi? Tayo-tayo ang nagtutulungan, hindi yung tayo pa yung nagpapahirap sa kanila. Iba naman po kasi itong nangyayari. Kahit kaninong Gen Z ka magtanong, alam nilang hindi tama itong ginagawa ng munisipyo. Magbibigay ng pera sa ibang tao. Aba, unfair kasi yung ganun. Nasubukan mo na ba magbigay sa charity? O magbigay sa pulube? Hindi. Dahil bakit ako magbibigay sa kanila kung alam ko naman na nagbibigay ang gobyerno sa mga taong pulube o mga nangangailangan? Kaya pala. Parang gets ko na nga ang dahilan kung bakit ayaw mong may ibang taong nakikinabang sa pera ng gobyerno. Hayaan mo na. Tara na, kumain na tayo. Kanina pa tayo daldal ng daldal, mauubos na oras ng break time. O sige na, kain ka na. Baka pati ako awayin mo. Nang bumalik na sila sa oras ng trabaho, ang dami na namang tao na lumapit sa dalaga. Siya kasi ang namamahala ng mga tulong pangkalusugan. Siya ang halos araw-araw hindi nawawala ng pila. Dahil marami siyang natatanggap na reseta mula sa mga tao na nanghihingi ng gamot. Pagod na pagod siya matapos na maubos ang mga taong nakapila sa kanya. Habang abala siya, hindi niya napansin na nasa harapan na naman niya si Erwin. Cut off na. Nananadya ka ba ha? Hindi mo ba nakikita na nagre-report na ako? Nakaligtaan ko po kasi, mami. Inuna ko po kasi yung sa scholarship ko. Tapos ang daming pila rito kanina. Bumalik ka bukas. Ayusin ko po kasi yung sa enrollment ko eh. Bakit parang ako pang papoproblemahin mo sa ganyan? Hindi ko na yan tatanggapin. Bahala kang bumalik bukas. Ako pang pahihirapan mo. Pareho lang naman po yun, ma'am. Kasi bukas pa rin naman po ibibigay yung gamot para dun po sa iba. Sige na, ma'am, pasabay na po ako. Kasi po hanggang bukas na lang ang gamot na iinumin ni Lola eh. Wala ka bang pambili niyan? Ang dami ng gastos sa munisipyo dyan sa lola mo ah. Tingnan mo, sa susunod yan ang lalapit mo rito, burial assistance na. Grabe ka naman magsalita, ma'am. Lola ko yun tapos sasabihin mo na mamatay na lang siya? Ganon din naman yun. Ano bang bagong aasahan mo? Malamang matanda na yun, tapos may sakit na rin naman, di ba? Parang mas mapapamura pa ang paglabas ng budget kapag burial assistance na lang, kesa halos araw-araw na pagbibigay ng gamot sa inyo. Sama talaga ng ugali mo, no? Kung ano-ano lumalabas dyan sa bibig mo. Tapos yung kilay mo walang ibang ginawa kundi tumaas. Maayos ka naman kinakausap ng mga tao eh. Ewan ko kung bakit galit ka palagi. Ano ba, hindi ka po ba masaya sa trabaho mo? Kung hindi ka na pala masaya, mag-resign ka na lang po para hindi nadadama yung ibang tao. Pinapalabas mo pa ngayon na ako ang masama rito? Sino bang asa ng asa sa ibibigay ni Mayor ha? Hindi ba kayo? Ikaw rin, di ba? Nagpa-scholar ka na, tapos gusto mo pa manghingi ng gamot ng lola mo? Para ka may perang ipinatago sa gobyerno. Wala akong perang pinatago, pero alam ko na kapag nagkaroon ako ng trabaho, makakapag-ambag din ako. Para naman yun sa mga taong mahirap na may pangarap gaya ko eh. Kung makapagsalita ka rin, akala mo sa bulsa mo galing ang binibigay na assistance sa mga tao. Ma'am, akala mo po ata ikaw si Mayor eh, no? O tignan mo,
Nakataas na naman yung kilay mo. Sana malagas yung kilay mo tapos magsugat-sugat para naman magkaroon ka ng kahihiyan sa sarili mo. Mas makapal ang mukha mo. Sa ganyan tao talaga napupunta ang tax namin. Eh sa inyo rin naman napupunta ang tax sa mga tao ah. Yun din naman ang pinapasahod sa inyo. Tama na yan, ano ba? Annabel, bata pa yan, talagang papatulan mo? Hayaan mo siya. Ikaw rin naman, Erwin, kung ano-ano yung lumalabas sa bibig mo. Marami kami ritong nakakarinig, oh. May mga trabaho rin kaming tinatapos. Saka masama yung ginagawa mo, nanunumpa ka ng tao. Kita mo na? Di ba? Ikaw ang mali rito? Sorry po Ma'am Marley. Hindi ko lang po talaga napigilan ang sarili ko. Paano po kasi ang pangit ng lumalabas sa bibig nito eh? Sabihin mo kamo na wala kang respeto sa mas nakakatanda sa'yo. Annabel, pinagsabihan ka na, di ba? Huwag mo na yung patulan. Wala ka namang mapapala kung papatol ka sa bata. May tinatapos ka pang report. Ikaw naman, Erwin, bukas mo na lang ibalik yan. Agahan mo na lang dito. Bago mo asikasuhin ang dapat mong asikasuhin sa school. Huwag niyo na palalain yung ganyan. Ang dami na nga nangyayari sa Pilipinas, mag-aaway-away pa. Muling humingi ng tawad si Erwin. Pero si Annabel ay nanatiling matigas. Sa katunayan, hindi lang naman si Erwin ang nakaaway ng dalaga. Dahil halos araw-araw may nakakasagutan siya. Hindi lang siya, kundi maging ang iba. Iba-iba rin kasi ang ugali ng mga tao na nagpupunta sa munisipyo para manghingi ng tulong. May iba na mabait, meron namang iba na sadyang masama ang ugali. Lahat yon ay kailangan nilang bigyan ng tulong kahit pa ayaw nila. Kaya ang ginagawa ng dalaga, kapag ayaw niya ang hihingi ng tulong sa kanya, tinatagalan niya ang pagbibigay rito. O kaya ay kung ano-ano pa ang hinihingi niya. Sa ganong paraan na lang siya nakakabawi. May mga kakilala siya o mga nakilala na lang dahil pabalik-balik na nagpupunta sa kanila. Ilang araw pa ang lumipas, paulit-ulit lang ang nangyayari. Dadagsa ang mga tao, may makakaaway siya, may masusungitan, may hindi mabibigyan. Ganon lang ng ganon, hanggang sa isang araw, may isang babae na nagbigay ng papel sa kanya. Bago lang yon sa kanyang paningin dahil mukhang hindi ito madalas na manghingi ng tulong. Kilala na kasi ni Annabel ang mga taong pabalik-balik sa kanila. Referral letter to, no? Ito yung mister nyo, si Diosdado Santos. Oh, nasan yung ID niya? May photocopy ba? Ah, hindi siya botante rito. Oh, hindi to pwede. Nagsabi ang babae na kalilipat lang daw nila noong nakaraang buwan. Pinapaasikaso pa ang paglipat nila ng presinto, pero doon na raw sila magiging botante. Hindi pa rin pwede. Hintayin nyo muna na mailipat kayo rito. Sana bago kayo lumipat dito nang hingi kayo ng referral letter dun sa dati ninyong mayor. Para namang hindi ninyo alam yung ganito. Oo na, sige na, naiintindihan kong wala kayong pera para dito sa check-up ng asawa nyo. Eh ano magagawa ko kung hindi nga kayo botante rito? Mga botante lang ang inaasikaso namin. Kung tutulungan ba namin kayo, magagawa ninyong maiboto si mayor? Hindi naman, di ba? So, ano magiging pakinabang ninyo? Hindi naman pwede na kayo lang ang tutulungan. Hindi ko to aasikasuhin. Bumalik ka rito kapag botante ka na rito. Next na para matapos na tayo. Hindi nadaan sa pakiusapan ang dalaga. Nagpatuloy lang siya sa kanyang trabaho habang kung ano-ano na lang ding pahirap ang pinapagawa niya sa mga taong nanghihingi lang naman ng tulong. Walang gaanong tao kaya 2:00 pa lang ay halos wala ng ibang pumapasok sa munisipyo. Doon lang din sila nakapagpahinga. Uy te, may pa-order ka ba bukas? Kuha akong carbonara. Carbonara, tapos kapag hindi masarap sa mga tao magagalit. Hindi naman. Nagagalit lang ako sa kanila kapag nakakainis sila. Parang halos lahat ata ng tao kanina kinainisan mo na. Pinagalitan mo pa yung isang lalaki. Hindi ka na naawa dun. Naawa naman ako sa kanila, te. Iba naman kasi yung ginawa nun. Kahapon pa yun eh. Sabi ko sa kanya, balik siya sa akin. Dalhin niya yung mga totoong reseta. Huwag ka ko photocopy. Tapos binigay ba naman sa akin, ganun pa rin sa dala niya. Tapos hindi niya raw alam kung ano yung totoong reseta. Kako yung bigay ng doktor kung saan sila nagpa-check up. Ang sagot ba naman sa akin, matagal na raw kasi may ubo yung anak niya.
Nagsimula raw nung birthday nung pinsan nun. Sino hindi maiinis dun, di ba? Ano naman pake ko dun? Ang kailangan ko lang yung reseta. Pinagalitan ko para kasing hirap umintindi. Nakakainis kaya siya. Ako pa naman ayokong kumakausap ng taong tanga. Napakanuknukan ng katangahan eh. Hoy, grabe ka naman magsalita sa tao. Huwag ganyan. Malay mo naman na hindi niya talaga alam. O baka nag-aalala talaga siya ng sobra sa anak niya. May mga tao talaga na mahirap makaintindi. Hindi naman lahat ng tao katulad ng utak na meron tayo. May iba na kailangan mo pang isa-isahin yung sasabihin mo bago maintindihan. May iba naman na isang salita mo lang gets na. Kaya nga dapat may pangunawa ka sa kanila eh. Hindi ibig sabihin na hindi nila alam sobrang tanga na nila. Walang taong tanga. Sadyang hindi lang nila maintindihan. Malay mo hindi nakapag-aral yung tao tapos may pamilya na siya. May sakit ka mo yung anak. Kahit na hindi niya alam ang mga bagay-bagay, gumagawa pa rin siya ng paraan para magkaroon ng gamot yung anak niya. Yun naman ang sinabi ko sa kanya, hindi niya gets. Kaya yun, nataasan ko tuloy ng boses. Sabi ko bumalik na lang siya sa Lunes. Pinagbigyan mo na lang sana. Iisang gamot lang naman ata ang kailangan nun. Baka wala pang 100 yung halaga ng gamot eh. Gawan mo na lang ng report. Madali lang naman yun. Ganon ginagawa namin dati lalo na kapag talagang nakakaawa ang tao. Ganon ang ginagawa nyo noon dahil sa awa. O, ano nangyari? Nasanay ang mga tao, di ba? Ganon kasi yun. Kapag hinahayaan nyo sila, kahit sabihin ninyong minsan lang, masasanay pa rin yan sila. Hindi nila gagawin ang best nila para mas matuto pa. Kasi alam nila na pwede nilang gamitin ang paawa card. Yun ang mali na nagawa nyo noon. Basta ako, iba ako sa mga ginagawa ninyo noon. Paghirapan nila kung anong gusto nilang makuha. Pasalamat na nga lang sila, may libre pa silang nakukuha eh. At ganyang kabait si Mayor. Matagal na akong nagtatrabaho sa kanila. Pero hindi ako kasing panatiko mo sa isang politiko. Hindi pa rin pera ni Mayor yung ginagasto sa ganito. Pera pa rin yan ng gobyerno na galing sa mga tao. Kaya hindi ako naghihigpit dahil una pa lang kasama na yan sa budget. Huwag ka masyadong maging hibang sa pagiging panatiko mo, iha. Hindi ka niyan ililigtas. Hindi mo kalaban ng mga taong nangangailangan ng tulong, ha? Katulad mo rin silang umaasa sa pangako ng gobyerno. Kapag kailangan nila ng tulong, ibigay yun sa kanila. Lalo na kung talagang kapos sila. Gamot yung hinihingi nila, hindi basta pera na gagamitin pang bisyo. Kung iba nga nakakakuha ng benefits mula sa gobyerno, ginagamit nila pang bisyo. Tapos yan sa simpleng gamot lang ipagdadamot mo. Maawa ka sa kapwa mo. Hindi mauubos ang pera ng gobyerno sa 100 piso na pambili ng isang gamot. Hindi mababawasan ang sahod mo kapag nagkaroon sila ng discount sa ospital dahil inasikaso mo ang request nila. Hindi sa'yo ibabawas ang pera. Magbigay ka man ng gamutan nila o hindi, may tax pa ring babayaran. Hindi ka ba natutuwang maisip na isa yung ambag mo sa dahilan kung bakit may mga taong gumaling? Ang dami mo namang sinabi, Nag-uusap lang naman tayo Tapusin ko lang to. Ipapapirma ko pa kay Mayor. Kahit na gano'n na ang sinabi sa kanya ni Merly, hindi pa rin naaalis ang kamalditahan ni Annabel. Lalo na sa mga taong tingin niya ay hindi nararapat tulungan. Isang araw, habang nasa trabaho siya, napansin niyang bumalik ang isang babae pero hindi sa kanya nagpunta. Iba ang nilapitan nito. Hindi na lang niya pinansin dahil abala siya sa trabaho. Hanggang sa binulungan siya ni Merly. Kita mo yung babae na yun? Yung naka-duster na blue. O bakit? Anong meron sa kanya? Andito yan sa akin nung nakaraan Nangihingi ng referral letter. Kaso hindi ko binigyan kasi hindi naman sila botante rito. Ewan ko lang kung napagbigyan siya dyan. Burial assistance ang inaano niya ngayon. Asawa niya ba yung ipinanghihingi niya ng referral letter? Yun kasi ang namatay Hindi ata agad na ipa-check up o ano. Hindi ko na itanong kasi kanina pa siya iyak ng iyak. Naawa naman ako. Buti na lang sahod natin, nag-abot ako ng pera. Pero mukhang nabigyan naman siya ng assistance kahit na hindi sila botante rito. Hindi ko naman kasalanan yun Sumusunod lang naman ako sa utos na kapag hindi botante rito, hindi natin bibigyan ng assistance.
Depende naman yun sa sitwasyon. Kung dito naman sila na nakatira, pakuhanin mo lang sana ng certificate sa barangay. Hindi naman ganun kadali magpa-transfer. Yung sa certificate, madali lang yun. Kung umaga siya nagpunta sa'yo, pwede na siyang bumalik ng hapon. Mabilis lang naman ang referral letter Andyan din naman palagi si Mayor. Wala na. Ganun talaga ang buhay. Kung namatay ang asawa niya, baka oras na talaga nun. Basta ako, wala akong kasalanan sa mga ganyan. Kung may sakit ang asawa niya, ganun talaga. Saka, dapat may bukod silang pera, hindi yung ang aasahan lang nila yung dito manggagaling sa munisipyo. Wala namang nagsabi na kasalanan mo. Naikwento ko lang dahil kanina sa banyo nagkasabay nga kami. Tapos iyak siya ng iyak. Kaya ayun, nagbigay na lang ako ng pera. Wala naman din ako maitutulong sa kanya Nalaman ko kasi na ang babata pa ng mga anak nila. Tapos yung asawa niya karpintero na mababa ang sahod. Di okay na yun. Saka may nag-aasikaso naman ng burial assistance niya. Mamaya na lang tayo mag-usap, nagugulahan na ako dito sa ginagawa ko Mali pa tuloy itong date na nailagay ko. Pero nga akong correction tape. Nagpatuloy lang ang dalaga sa kanyang trabaho. May mga lumalapit sa kanya na tinatanggihan niya rin. Kahit nasabihin sa kanya ni Merly na tanggapin na lang niya at tulungan, lalo na kung isang papel lang naman ang kulang sa mga hinahanap niya. Ang ilan doon tinutulungan ni Merly, pero marami rin siyang ginagawa kaya patayo-tayo siya para magpunta sa opisina ni Mayor. Nang umusad ang pila, si Erwin ulit ang nasa harapan ni Annabel. Tagagaling mo lang dito kahapon Sigurado ka bang kailangan to ng lola mo? Baka naman kumukuha kayo dito tapos ibinibenta nyo lang. Ibang gamot po yan, ma'am. Hindi po yan katulad ng inilapit ko kahapon. Once a month po yung iniinom ni Lola. Ngayon lang po ulit nakapagreseta ang doktor kaya hindi ko na isabay kahapon. Bakit naman po namin ibebenta yan? Isang beses lang naman palang iniinom sa isang buwan bakit hindi na lang kayo bumili? Pati ba naman yung ganito kailangan pang iasa? Sabi naman po kahit na anong gamot basta may reseta libreng maibibigay, di po ba? Si Mayor naman po ang nagsabi nun Hindi na kumibo pa ang dalaga. Tumaas lang ang kanyang kilay at saka siya umirap. Ma'am, maganda pa naman po sana kayo. Kaso parang maaga kayong tatanda dahil palagi kayong nakasimangot. Pwede naman po kayong umiti Huwag kayong palagi masungit. Wala kang pakialam. Sino ba naman ang hindi magsusungit at sisimangot sa ganitong trabaho? Yun na nga po. Kung hindi naman po pala kayong masaya dyan sa ginagawa nyo, siguro naman po may iba pa kayong work na mapapasukan, Matalino po kayo, may pinag-aralan. Kaya bakit po kayo nagtitiis sa trabaho na hindi kayo masaya? Hindi ko sinabi na hindi ako masaya. Kung masaya kayo, wag nyo kami simangutan. Kung may problema po kayo sa sarili nyo, wag nyo po kami idamay. Hindi nyo ba nakikita ang mukha ng mga tao rito? Lahat tayo pagod. Lahat may pinagdadaanan. Kung ayaw mo ng ganitong trabaho, wag mo nang idamay ang mga tao na gusto lang naman po ng tulong. Tignan nyo nga po yung iba nyong kasama Hindi naman sila masusungit Oo, may iba dyan na masungit. Pero hindi naman kasing lala mo. Para kasing ayaw mong lumapit kami sa'yo Unang-una, yan ang trabaho mo. Huwag mong questionin ang trabaho ko. Alam kong ginagawa ko. Kung ma-attitude ako, wala na kayong magagawa. Sa ganito ako Isa pa, maayos ko naman na paninindigan ang trabaho ko. Kaya sino ka para magsalita ka sa akin ng ganyan? Tapos ka na. May mga nakapila pa, umalis ka na dyan. Matapang ang dalaga dahil alam niyang hindi naman siya ganun kadaling mapapaalis sa trabaho. Wala naman silang mairereklamo sa kanya, maliban sa kanyang ugali. Hindi siya nagkakamali sa ginagawa niya at kahit na anong utos sa kanya ay natatapos niya agad. Isang araw, walang pasok sa trabaho ang dalaga. Napansin niyang may sugat ang kanyang kilay matapos na humapdi yun nang malagyan ng bula ng shampoo. Ow! Ouch! Grabe! Ang sakit! Parang hindi ko napansin na sugatan ako kanina nung nag-aahit ako. Ay, aray ko naman. Noong una ay hindi yun pinansin ng dalaga dahil iniisip niya na normal na sugat lang naman yun matapos niyang ayusin ang kanyang kilay. Ngunit habang tumatagal, kapansin-pansin na numinipis na ang kanyang kilay. Ang kanyang ina ang unang nakapansin nun. Kaya nga po
Kanina pagising ko, ang daming lagas na kilay sa unan ko. Hindi ko na nga pinapansin. Hindi ko alam bakit ganito. Tapos nagdadry pa siya. Ayan oh. Tingnan nyo, para siyang may tigyawat ano. Tapos kapag nag-dry yan, sobrang hapdi tapos magsusugat na siya. Sinabi sa kanya ng kanyang ina na maaaring kulang siya sa bitamina. Kapag daw nagtagal pa ng ilang linggo ang paglalagas na yon, kumonsulta na siya sa doktor dahil baka senyalis yon ng sakit. Ilang araw pa ang nakalipas, nagpapatuloy ang kakaibang nangyayari sa kilay ng dalaga. Nagiging kapansin-pansin na ito sa mga taong nakakakita sa kanya. Pa-check up ka na be? Pati buhok mo ba naglalagas? Hindi nga te. Talagang itong kilay ko lang. Pa-check up mo pa rin. Nakakaalarma yung ganyan ha. Tapos nagsusugat pa. Baka mamaya wag naman sana. Baka kasi may cancer ka na. Yun nga rin ang sabi ni mama. Nag-overthink na nga ako Ewan ko. Bigla akong natakot magpa-check up. Iniisip ko kasi na paano kung ganun nga ang sakit ko. Baka mas lalong manghina ang resistensya ko dahil sa stress. Sabi nga ni mama sa day off ko, sasamahan niya ako sa ospital. Kaso nagdadalawang isip pa ako. Huwag ka na magdalawang isip. Ano, mas gusto mo pang lumala? Hindi naman lahat ng kanser hindi nagagamot, no? Kung mababa pa lang ang stage niya, madadaan pa yan sa gamutan kahit hindi ka muna magkimo. Mas maganda na malaman mo na agad ngayon kaysa yung hihintayin mo pang lumala ka. Dapat nga unang beses mo palang napansin na naglalagas na yung kilay mo Nagpunta ka na sa doktor. Hindi na naging maayos ang kaisipan ng dalaga dahil patuloy niyang inaalala ang posibleng sakit na meron siya. Hanggang sa sumapit na ang Sabado kung saan kasama niya ang kanyang ina sa ospital. Maraming pagsusuri ang ginawa sa kanya at wala namang nakitang mali sa kanyang kalusugan. Nakahinga siya nung sinabi ng doktor na wala siyang kanser o anumang malubhang sakit. Kailangan na lang suriin ang dahilan kung bakit nagsusugat ang kanyang kilay. May mga pinapainom sa kanyang gamot, kasabay na rin ang pamahid. Pero kahit ano pang mahal na gamot ang kanyang bilhin, hindi pa rin siya gumagaling. Isang araw, habang nasa trabaho siya, pinagtitinginan siya ng mga tao. Hiyang-hiya siya pero wala siyang pagpipilian. Hindi rin siya pwedeng maglagay ng kahit ano sa kanyang kilay dahil sa mga pamahid sa sugat. Habang nasa trabaho siya, napansin niya si Erwin. May inabot itong mga papel sa lamesa niya. Ano to? Basta sabi sa akin, ilapag ko raw sa desk nyo. Ewan ko po kung ano yan, baka po report nyo. Bakit ikaw ang pinagdala dito? Ay, hindi nyo pa po pala alam? Nagpa-part-time job po ako rito. Ipinasok po ako ni Ma'am Merly. Kaya po kapag may pag-uutos kayo, nandito lang po ako. Pero tungkol lang po sa work hindi po kasama ang pagpapabili ng kape sa tawiran. Cute nyo po ma'am. Hindi ko alam kung nakataas ba ang kilay nyo o hindi kasi wala na kayong kilay. Halatang panukso yon ni Erwin at kuha naman niya ang inis ng dalaga. Maghapon na namang nakasimangot si Annabel at ang mga tao namang inaasikaso niya ay tila ba may panghuhusga sa kanilang mga mata. Gusto na sana niyang guhitan ng kilay pero noong ginawa niya yon, humapdi lang ang kanyang sugat. May mga maliliit ding tigyawat na tumutubo. Ay, buwisit naman. Bakit ba ganito? Hindi pa pagagaling tong kilay ko. Mukha na akong tanga. Ang pangit pa naman ng isang tao kapag walang kilay. Mukha akong alien. Hay nako, wag mong pilitin kung hindi pa magaling. Bahala ka dyan. Ikaw rin ang mahihirapan dyan sa ginagawa mo. Andiyan ka pala, te. Magkasunod lang tayong pumasok, hindi mo lang ata ako napansin. Ayun na nga, kapag ganyan, huwag mong pilitin ang sarili mo. Baka sa ginagawa mong yan, mas lalo lang lumalayan. Baka imbis na ganyan lang buong mukha mo pa maging apektado. Nai-stress na ako rito. Hindi ko na alam ang gagawin ko Halos ayoko na nga tumingin sa mga tao. Isipin mo, wala akong kilay, pero may nakamarka ng mga sugat. Tapos may tapal pa ng gamot. Ayaw namang gumaling. Hindi natutuyo Ginawa ko na nga yung payo sa akin na huwag kong munang babasain. Halos isang buwan na akong hirap maligo. Tapos kailangan pang huwag masanggi ng buhok.
Magbangs na lang sana ako kaso nai-irritate kapag may buhok. Ano ba kasing nagawa mo? Baka naman may nabati ka. Anong nabati? Parang ano? Yung mga hindi nakikita. Nuno? Ganon? Oo, mga ganun. Wala ba? Baka dyan sa likod madalas ka bang tumambay? Doon sa smoking area, sabi nila parang may engkanto raw doon ah. Doon ata nabati yung dating driver ni Mayor. Hindi naman ako tumatambay dun. Pero nung nakaraan, andun ako kasama si Julia. Pero ang tagal na nun eh. Last month pa. Baka lang naman. Try mo kaya magpatawas. Hindi ko lang alam kung saan, pero kay Kuya Kilet sana. Kaso hindi ko alam kung kilala mo yun. Alam mo dun sa school ng elementary, di ba sa likod nun may mga bahay-bahay dun? Yung sa may tulay na kahoy lang? Oo, doon. Tanong mo na lang saan ang bahay ni Kuya Kilet. Magaling yun. Doon ko din nila ang anak ko nung nakasaboy ako eh. Sa kanya naman nagkaroon ng butlig ang katawan niya. Try mo lang. Wala naman sigurong mawawala, no? Depende pala kung naniniwala ka. Naniniwala naman ako sa ganyan, te. Kasi ilang beses na rin akong nabati eh. Tapos ilang beses na rin akong lumapit sa albularyo. Ah, oo. Yun naman pala eh. Baka naman lapitin ka talaga ng mga ganyan. Try mo na para alam mo ang gagawin. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalaga. Nang uwian na nila, may liwanag pa naman ang kalangitan kaya dumiretso na siya sa bahay nang sinasabi sa kanya ni Merly. Nakita niya naman ang albularyo. Basta po nagsimula siya nung akala kong nasugatan kong kilay ko. Kasi katatapos ko lang mag-ahit nun. Kaso, para nung tumagal na, naglalagas na siya hanggang sa naging ganito po. Tapos nagsusugat siya. Wala naman pong nangyayari kahit inuman ko pa ng gamot o kahit napahiran ko. Wala naman din daw akong sakit, sabi ng doktor. Sinabi lang ng albularyo na susubukan niya. Matapos siyang tawasin, iba naman ang sinabi ng albularyo. Meron daw siyang bit-bit na sumpa. Nakikita niya raw ang bigat ng galit. Maaari daw nakilala niya o hindi ang nanumpa sa kanya. Bit-bit daw noon ang galit din ng ibang mga tao. Tinanong siya kung may nakakaaway ba siya. Wala naman po. Hindi naman ako pala away na tao eh. Baka siguro dahil nagtatrabaho ako sa munisipyo. Dami kasing naiinis sa akin. Hindi ko naman alam kung bakit. Wala po ba akong ibang dapat na gawin? May mga payo sa kanya pero hindi naman niya kayang sundin lahat. Lalo na't kasama doon ang paghingi niya ng tawad sa taong nagawa niya ng masama. Hindi naman daw siya maisusumpa kung wala siyang kasalanan. Yon ang hindi niya ginawa dahil para sa kanya wala siyang mali na nagawa. Kung galit ang tao na yon sa kanya dahil sa kanyang trabaho, hindi niya kailanman aakuin ang responsibilidad para humingi ng tawad. Ilang araw pa ang lumipas, walang nagbabago sa kanyang itsura, maging sa kanyang pag-uugali. Authorization letter at ID. Yun lang naman ang hinihingi ko ah. Hindi mo ba yun naiintindihan? Hindi ko ipapapirma kay Mayor to. Kulang-kulang ang binibigay mo sa akin eh. Ang dami kong trabaho ngayon ha. Matapang ang babae na nakaharap niya. Sinabi nito na galing na raw siya kahapon at wala naman siyang hiningi na ganon. Ano pa raw bang kailangan ni Annabel at bakit kailangan pa siyang pabalik-balikin? Ayoko makipagtalo. Next! Hindi umalis sa harapan niya ang babae. Pinipilit nitong kumpleto naman ang papel na naibigay niya. Naroon maging bill sa ospital at ang certificate galing sa doktor. Yun lang naman daw ang mahalagang kailangan. Kung ano-ano pang hinahanap ni Annabel na walang kwentang mga bagay. Paano naging walang kwentang bagay yan? Aba, Manang, wag mo ko mamalditahan ha. Baka nakakalimutan mo nang hihingi ka lang ng tulong sa munisipyo. Bumuelta rin sa kanya ang babae at nilait ang pisikal niyang itsura. Sinabi sa kanya na hindi na nga siya maganda, nadamay pa pati ang kanyang ugali. Dahil doon ay nagalit din ang dalaga at nagkasagutan sila. Pero hindi niya maipaglaban ang sarili kapag sinasabihan siyang mukhang taga-ibang planeta dahil wala siyang kilay. Sinabi rin sa kanya na kaya nagsusugat ang kanyang kilay dahil dugyot siya o dahil masama ang kanyang ugali.
Habang nakikipagsagutan siya, biglang humapdi ang kanyang sugat. Ramdam niyang nagdugo yun kaya napatakbo siya sa banyo. Matagal din siya sa loob dahil halos mamilipit siya sa sakit na kanyang nararamdaman. Nung makalabas siya, nahati na ang pila at hawak na ni Merly ang iba. Umuwi ka na kaya muna. Magpaalam ka na lang. Ang sakit nga, ate. Hindi ko alam kung ano ba tong nangyayari sa akin. Galing na ako dun sa albularyo. Ang sabi niya sa akin may sumpa raw ako. Hindi naman ako naniniwala dun. Tapos gusto niya na ako pang mag-sorry sa tao na yun eh. Hindi ba ako na nga ang nasasaktan? Baka naman kasi may nagawang ka ng masama. Hindi ko matandaan. Ay teka, mas matalas pa ata ang memorya ko sa'yo. Parang nagkaroon ata kayo ng alitan ni Erwin noon, di ba? Inalala ng dalaga kung ano ba ang nangyari. Hanggang sa doon na niya napagtanto na parang isinumpa siya nito. Kaya inis na inis siya at sa halip na makita ang mali niyang nagawa, isinisi niya pa kay Erwin ang dahilan ng pagdurusa niya. Natapos naman ng dalaga ang buo niyang araw sa trabaho. Noong pauwi na siya, sadyang inabangan niya si Erwin. Ako talagang inaabangan mo, ha? Bakit? Dahil ikaw ang may kagagawan kung bakit ako nagkaganito. Siguro may sa demonyo ka. Ha? Uy, masama yung pagbibintang ng ganyan, ha? Ano na namang ginawa ko sa'yo? Hindi na nga kita kinakausap eh. Itong nangyayari sa akin, bunga to ng panunumpa mo sa akin. O ano, masaya ka na ba ngayong ganito na ang nangyayari sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo kung ako pang dapat na humingi ng tawad sa'yo. Ma'am, sa totoo lang hindi ko alam kung ano yung ibinibintang mo sa akin. Ang natatandaan ko, hiniling ko na sana malagas ang kilay mo dahil sobrang sungit mo at maldita ka. Palagi ba naman nakataas yung kilay mo eh? Saka hindi ko naman alam kung magkakatotoo yun eh. Ang sa akin lang, inis na inis kasi ko sa'yo. Hindi lang naman akong galit sa'yo ah. Baka mamaya ibang sumumpa sa'yo. Alam kong ikaw lang ang sumumpa sa akin. Ano bang problema mo? Matagal ko na pong nasabi sa'yo kung anong problema ko sa'yo. Yun na lang yun, wala nang iba. Baka kaya nga nangyayari yan sa'yo dahil ang dami na ring taong naiinis dyan sa kilay mo. Paano kahit na matinukang kausapin, ang ginagawa mo, tinataasan mo lang ng kilay. Hindi naman tama yung ganun eh. Naiintindihan ko naman yung trabaho mo saka yung paghihigpit mo. Dahil oo nga naman para maging maayos ang lahat. Para sumunod sila. Pero minsan kasi sobra ka na eh. Wala ka man lang katiting na konsiderasyon sa ibang tao. Akala ko ba naiintindihan mo ang trabaho ko? Bakit ngayon? Babanatan mo ako ng ganyang konsiderasyon na yan. Hindi naman talaga lahat ng tao deserve na matulungan ng gobyerno ah. Saka, ginagawa ko lang kung anong dapat kong gawin. Alam mo ma'am, kaya siguro hindi ka gumagaling no? Kasi hanggang ngayon hindi mo pa rin gets kung anong mali mo. Dapat nga ikaw ang unang makakaintindi sa mga tao eh. Dahil nasa posisyon ka pa rin naman na higit sa kanila. Ako, utusan ako dyan, bago lang din ako. Pero naririnig at nakikita kong paghihirap ng iba. Oo, sabihin na natin na nanghihingi lang sila ng tulong. Pero yung tulong na yon malaking bagay na para sa kanila. Isipin mo wala silang pambayad sa ospital. Hihingi ng tulong sa munisipyo. Tapos ikaw i-hold mo dahil lang sa kulang ng ganito, ng ganyan. May iba pa na may sakit. Gusto lang ng referral letter para mabawasan man lang yung babayaran nila. Pero anong ginagawa mo? Hino-hold mo ng matagal. Papaasahin mo sila tapos after ilang araw sasabihin mo kulang sila ng kung anong requirements? Hindi ako nakikipag-away sa'yo, mama. Total, gusto mo na rin naman pag-usapan natin, di ba? Kaya ito, pasensya ka na sa mga nasasabi ko. Dahil sumusobra naman ang mga tao, umaasa na lang palagi sa gobyerno. Saan ba dapat aasa, ma'am? Di ba yun din naman ang pangako ng mga politiko? Kaya nga ginagamit nila ang salitang para sa mahihirap dahil alam nila na marami talagang pangangailangan ng mga mahihirap. Hindi naman umihiling ng sobra sa'yo eh. Ang gusto lang sana ng mga tao, makitungo ka naman na maayos. Magpakatao ka sa kanila. Hindi yung makakita ka lang ng tao nakasimangot ka na. Kakausapin ka lang may tatanong lang sa'yo nakataas na ang kilay mo. Tapos padabog ka magsalita. Maling-mali ka sa ganung bagay, te. Sana yun ang ma-realize mo. Huwag naman sanang hintayin pang dumating ang isang araw na ikaw rin ang makakaranas niyang ginagawa mo. Dahil baka doon mo makita na mahirap ngang mahirapan kapag kailangan mo ng tulong. Ikaw na lang ang bahala kung paano mo tatanggapin tong mga salita ko. Agad na ring umalis si Annabel.
Ayaw na niyang makinig sa sasabihin ni Erwin dahil para sa kanya ay wala yung katuturan. Nagpatuloy ang buhay niya habang pasan niya pa rin ang problema ng kanyang kilay. Madalas na kumikirot ang kanyang sugat sa tuwing may nakakaaway siya. Iniisip niya na baka nagkataon lang yun dahil malaki ang posibilidad na may kaugnayan ang galit ng mga tao sa nararamdaman niya. Hindi niya tatanggapin na parusa yun dahil para sa kanya wala siyang mali. Hanggang sa dumating ang isang araw na nagkasakit ang kanyang ama at isinugod nila ito sa ospital. Kailangan nitong operahan bago pa lumala ang komplikasyon sa atay. Wala naman silang problema sa pera dahil may ipon naman si Annabel. Pero nung nasa bangko siya para kumuha ng malaking halaga, hindi niya basta magawa. Hindi ba sapat yung dala kong ID ha? I-check mo nga maigi. Kilay lang naman na nawala sa akin ah. At ito, may sugat lang sa mukha ko pero ako pa rin yan. Ano ba naman yan? Nasa ospital ang tatay ko. Kailangan ko ang pera ko tapos ayaw ninyong ibigay? Anong klaseng patakaran ng bangko yan? Kapag may masamang nangyari sa tatay ko, sinasabi ko sa inyo, idedemanda ko kayo. Sana pala pinalagay ko na lang lahat yan sa ATM eh. Pa-transfer nga ako sa isa kong bank account kung ayaw ninyo akong bigyan. Para kahit papaano pwede ako mag-withdraw. Pahirapan pala kayo kapag passbook. Hindi pa rin pumayag ang mga nag-aasikaso sa kanya. Ang daming hinihingi. Maging ang record niya sa ospital, pati ang ibang papeles na kailangan pang dumaan sa abogado. Kailangan munang makumpirma na siya ngayon, lalo na't malaking halaga ang kanyang kukunin. Naging mahirap ang lahat para sa dalaga. Kung saan-saan siya nagpunta, kung kani-kanino na siya itinuro. Habang tumatagal, mas lalo siyang nawawalan ng pag-asa. Hindi na ako nakakapasok ng trabaho ko para dito ha. O ano na, hindi bang sabi mo 2 valid ID lang? O meron na rin akong sedula. Ano ba yan? Lahat na lang ng certificate kailangan ko. Hindi niyo pa sinabi sa akin noong unang punta ko. Kailangan ko na naman bumalik. Hindi ba pwedeng pakiprocess na lang tapos saka ko na lang dalhin yung iba ninyong kailangan? Sabado bukas, sarado kayo, tapos holiday pa sa Monday. Huwag naman ninyo akong patagalin oh. Maawa naman na kayo. Kailangan na ng tatay ko. Certificate lang naman yan na mukhang hindi mahalaga eh. Sige na. Bakit kailangan niyo pong sumunod sa rules ninyo? Wala man lang bang kayong konting konsiderasyon? Grabe ang pahirap na inabot ng dalaga para lang makapaglabas ng pera. Nagawa naman niya yun, pero nung ooperahan na ang kanilang ama, kailangan nila ng dugo para rito. Isa pa yon sa iniisip ng dalaga, lalo pat wala sa kanila ang katulad na dugo ng kanilang ama. Dala ni Annabel ang problema na yon hanggang sa kanyang trabaho. Madalas din siyang nagkakamali sa mga ginagawa niya, kaya nag-aalala na ang kanyang mga kasamahan. Mag-leave ka muna kaya. Alam naman namin na mahirap yung pinagdaraanan mo. Hindi pwede. Baka matuluyan ako mawalan ng trabaho. Ayoko nang umalis dito. Kumuha na ako ng referral letter para sa Red Cross. Doon kami hahanap ng dugo. Nakaka-stress pala to. Ang daming kailangan. Kung ano-ano hinahanap sa akin eh. Tapos yung isa ko pang nakausap sa Red Cross ang sungit. Pwede naman niyang kausapin na maayos si Mama. Hindi yung ganun siya parang nakakabastos. Kaya nga kami lumapit dahil kailangan namin ng tulong. Dama mo na rin ba yung nararamdaman ng mga lumalapit sa'yo? Tapos ang dami mong hinihingi? Iba naman yun sa ginagawa ko. Magkaiba lang kayo ng sitwasyon at pangangailangan, pero iisa lang yung hirap nyo. Hindi ko naman sinasabi na baka tama yung nararanasan mo dahil mahirap yung pinagdaraanan nyo sa paghahanap ng dugo para sa tatay mo. Pero siguro, tingnan mo na rin yung nararanasan mo bilang nararanasan din ng ibang tao sa ganitong ginagawa mo. Wala, try mo lang. Pero syempre, ikaw pa rin naman ang magkakaroon ng pagdidesisyon eh. Kumbaga, yung hirap nila para makahingi ng tulong, kaparehas mo rin ang hirap para makahingi ng kaparehas na dugo ng tatay mo.
Dati, kapag pinagsasabihan siya ng ganun, hindi siya naaapektuhan. Pero sa mga panahon na nararanasan na nga niya ang hirap ng paghahanap ng tulong sa iba, doon niya napagtanto na tunay ngang naging malupit siya sa mga tao. Ang akala niya kasi, basta may maayos siyang trabaho at may pera siya, hindi na niya kailangan pang humingi ng tulong sa iba. Darating din pala siya sa punto ng kanyang buhay na matutulad siya sa iba. Ang pagpapahirap na ginawa niya sa mga taong nangangailangan ay siya ring pagpapahirap na ginagawa sa kanya ng iba. Nagagalit siya sa mga masusungit na nag-aasikaso ng papel para sa paghahanap ng dugo, pero hindi niya nakita na ganun din siya sa ibang tao naman. Doon niya tinanggap ang kanyang pagkakamali. Isa rin sa naiisip niya, marahil ay dahil na rin sa pisikal niyang anyo, kaya walang gumagalang sa kanya. Pero wala na sa kanya ang kanyang itsura dahil ang pinakamabigat niyang pasanin ay ang problema ng kanyang ama. Naaawa na siya rito, kaya kahit na anong pamamahiya ng mga nilalapitan niya, gumagawa pa rin siya ng paraan para makakuha ng dugo. Kahit may pera siya, hindi yun naging sapat para makakita agad. Lalo na't nalaman niyang 1% lang ng populasyon ng Pilipinas ang merong ganong dugo katulad sa kanyang ama. Kahit na nais niyang sumuko, pinipilit niya pa ring manalig hanggang sa tuluyan silang nakakita ng magbibigay ng dugo. Malaking pasalamat ng dalaga dahil maililigtas na ang buhay ng kanyang ama. Hay, salamat naman. Sana maging maayos na talaga ang tatay mo. Kaya nga, te, nakahinga na rin ako ng maluwag. Alam mo ba, grabe yung stress ko. Umiiyak din ako gabi-gabi kasi feeling ko wala na talagang pag-asa eh. Hindi nga ako makatulog, pati makakain ng mga panahon na naghahanap kami ng dugo. Palagi ako nag-aabang kung may tatawag ba sa akin. Ay, kapag nag-follow up naman ako, minsan ang susungit ng nakakausap ko. Grabe yung ganito ano. Ang tagal na nilang magbigay ng update. Tapos kapag tumawag sila, hahanapan ka pa lang kung ano-anong requirements. Alam ko na sasabihin mo, ganun sa gawain ko. Hindi na sa akin ang galing yon. Sa ganitong sitwasyon talaga marirealize ang maling nagawa at maling pag-uugali ano. Yung akala ko nasa katwiran na ako at nasa lugar para magmaldita. Tapos biglang baliktad ng mundo. Ako na ngayon na minamalditahan nila. Nakakainis pala yung ganitong ugali sa akin. Natatawa na lang ang dalaga sa kanyang naging ugali noon. Kaya ang pangako niya ay magbabago na siya. Hindi naman niya tinalikuran ang salita na yon dahil nung pumasok siya kinabukasan, maganda ang ngiti sa kanyang labi. Nakasalubong niya pa si Erwin. Good morning, Erwin! Ha? Anong good morning? Ayos ka lang? Oo, good morning lang naman sinabi ko. Good luck pala sa exam mo mamaya. Ngumiti ang dalaga bago siya umakyat para pumunta sa kanyang pwesto. Naiwan naman si Erwin na takang-taka kung bakit biglang ganon ang naging ugali ng malditang kakilala niya. Pinagbabati rin ni Annabel ang kanyang mga katrabaho at ang mga tao na naghihintay sa kanya. Nakapagtataka yun para sa lahat dahil noon, pagpasok pa lang ng dalaga ay nakasimangot na ito. Kung sinong unang kakausap sa kanya, yon ang makakatikim ng pagmamaldita niya. Maging ang mga taong sanay na sa kanyang ugali ay nagtaka. May isang sumubok na biruin siya at tinanong kung kambal daw ba niya si Annabel. Ano, bawal na ba ako maging happy? Kapag naman nakasimangot ako, ayaw nyo rin. Ano ba talaga? Natawa na lang ang mga nakapila sa kanya. May isa pang nagsabi na ang ganda niya raw kapag nakangiti kahit na wala siyang kilay. Tumawa na lang din si Annabel. Naging maayos ang daloy ng kanyang trabaho. Habang walang nakapila, tinapos naman niya ang kanyang report. Wow, ibang klase. Isang himala ang araw na to dahil wala kang nakaaway. Grabe din ang smile sa mga labi. We, totoo na ba yung ganyan? Oo naman. Anong akala mo sa akin hindi kaya magbago? Isa pa, totoo nga na mas nakakagaan kapag nakangiti ka.
Dati kasi nakasimangot ako palagi, feeling ko tuloy. Lahat sa paligid ko ang bigat. Ngayon, ang saya, di ba? Ganun pa rin naman ako sa trabaho ko. Ang pagkakaiba lang kahit papaano, nagkaroon ako ng konsiderasyon. Pero sana nga, magtuloy-tuloy na tong pag-smile ko. Huwag lang siguro may magbabalik ng kamalditahan ko. Natawa na lang silang lahat na nakarinig sa sinabi niya. Nung pauwi na sila, nakita rin ng dalaga si Erwin na nagliligpit ng kanyang mga gamit. Balak ng dalaga na kausapin ito. Bakit po? May kasalanan ba ako? Grabe ka naman. Ano, nabigyan kita ng trauma? Hindi naman po. Kasi kinakausap niyo lang naman ako kapag naiinis kayo eh. Bago ako umuwi, gusto ko lang naman mag-sorry sa'yo. Alam ko medyo mahirap paniwalaan pero sorry kung may nagawa man akong mali sa'yo. Alam ko naman na meron, lalo na kapag ang tagal bago ko aprobahan yung gamot ng lola mo. Sorry din po, ma'am. At kung ako rin po ang dahilan kaya kayo nasumpa, sorry po. Hindi ko na rin po ulitin na magbitaw ng pangit na salita sa ibang tao. Ang hirap po pala kapag nagkakatotoo. Pero masaya na rin po ako na may pagbabago sa inyo. Oo nga, medyo mahirap pala. Pero okay naman. Ang mahalaga po sa ganyan, ma'am, sinusubukan nyo. Okay na po tayo. Para lagi lang tayong happy dito sa work, ma'am. Naging maayos ang kanilang patawaran. Sa mga araw na lumipas, mas pinipilit ng dalaga na magkaroon ng bagong ugali. Kung saan maging siya ay makikinabang at ang mga tao sa kanyang paligid. Nakakaya niya naman ito, pero bilang isa rin siyang tao na may emosyon, minsan ay hindi niya napipigilan ang magmaldita. Pero sa pagkakataon na yon ay nasa lugar naman na. Hindi na basta na lang siya nagagalit sa mga tao. Kapag naman may nakakaalitan siya, hindi natatapos ang araw na hindi sila nagkakaayos. Sa pagbabago niya, hindi niya namalayan na nagiging maayos na rin ang sugat sa kanyang kilay. Natuyo na ang matagal niyang problema, pero hindi niya sigurado kung tutubo pa ba ang buhok. Ang nagagawa na lang niya sa ngayon ay ang guhitan nito. Kumpara naman sa dati, mas maganda na ang ganoong kalagayan dahil wala na ring sumasakit sa kanya. Wow, nice one, ma'am. Ang ganda niyo po ngayon ah. Ay, ngayon lang? Ay, ayun na naman ang kilay niyo. Tumataas na naman oh. Ang galing no, naitataas ko na ulit. Ganito na ako magmamaldita. Pero hindi na po kayo ganong nakakatakot. Panay na kayo smile eh. Kaya naging mas bata na kayo. Kamukha nyo na si Julia Montes. At talagang dinaan mo pa ako sa ganyan ha? Akin na nga yung reseta ng lola mo. May nalalaman ka pang Julia Montes dyan. Nagtawanan na lang sila sa ganoong biruan. Dahil sa naging pagbabago ni Annabel, naging malapit na rin sa kanya ang mga tao. Doon na rin niya lubos na nauunawaan ang palaging sinasabi sa kanya ni Merly. Nakita niya at nalaman niya ang iba't ibang kwento ng bawat tao. Nalaman na rin niya na hindi lahat ng lumalapit sa kanya ay nananamantala sa gobyerno dahil tunay na may pangangailangan silang dapat mas lalo ring tugunan ng mga taong nakaupo. Doon ay mas lalo pang lumawak ang kanyang pangunawa. Hindi lang sa bawat sitwasyon, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Tunay na masaya na magkaroon ng talino at damdamin sa mga taong nakapaligid. Batid naman natin na marami sa mga taong nagtatrabaho sa gobyerno ang may kakaibang ugali. Hindi man lahat, ngunit hindi ito mawawala. May mga opisyal na tila ba nawalan na ng malasakit at may ilan namang parang nakakalimutan kung bakit sila naroon sa pwesto. Para maglingkod. Kapag lumapit ang isang mahirap na mamamayan, dala ang pagod at pag-asa, kadalasan ay nasasalubong pa ng masungit na boses o malamig na pakikitungo. Parang nakakalimutan ng iba na ang bawat taong pumipila sa harap nila ay may dinadala ring bigat, kasama na rito ang gutom, pagod o sakit na mas mabigat pa kaysa sa init ng araw o haba ng pila.
May mga empleyado sa munisipyo o opisina ng gobyerno na marunong pa ring umunawa. Ngunit hindi maikakaila na may mga iba ring tila nakalimutan ang tunay na layunin ng serbisyo publiko. Sa halip na magbigay gabay, ay mas nakakadagdag pa sa pahirap ng mamamayan. May mga panahong maririnig na sinisigawan ng mga taong humihingi lang ng tulong o pinapabalik-balik na parang wala silang sariling problema o oras. Ang iba ay nagmamaganda o nagmamayabang dahil hawak nila ang kapangyarihan na magdesisyon kung tutulungan o hindi ang lumalapit. Ngunit sana'y maalala rin nilang pare-pareho lang din namang mga tao. Walang mas mataas o mas mababa pagdating sa pangangailangan. Ang isang taong humihingi ng tulong ay hindi kahinaan kundi katapangan dahil marunong siyang umamin na kailangan niya ng tulong. Hindi na kailangan pang magmakaawa o malaman ang buong kwento bago tumulong at magbigay ng simpatya sa isang tao. Dahil minsan, hindi pera o tulong lang ang pinakakailangan nila, kundi kabaitan at pag-unawa. Tunay naman ding hindi madali ang magtrabaho sa gobyerno. Maraming sakripisyo, may mga tao ring sadyang pasaway. Pero kung tuluyang mawawala ang malasakit, ano pa ang silbi ng sistemang ipinagmamalaki na para sa bayan at para sa mga kapwa Pilipino? Dahil ang gobyerno ay itinayo hindi lang para mamahala, kundi para maglingkod. Para maging tulay sa pagitan ng mahirap at pag-asa, ng pangarap at realidad. Ang mga buwis at paghihirap ng mamamayan ay hindi dapat masayang sa malamig na serbisyo at matabang na tugon. Naway magsilbi itong paalala para sa mga taong nagtatrabaho sa isang posisyong kayang humawak ng tulong sa ibang tao. Huwag sana itong abusuhin. Huwag gawing dahilan para magkaroon ng masama at pangit na pag-uugali. Ang gobyerno ay simbolo ng tulong at pagkakaisa. Kapag ipinakita ng mga lingkod bayan ang malasakit at kabaitan, doon lang masasabi na hindi nasasayang ang buwis, ang pawis at ang paghihirap ng mga mamamayan. Tandaan na lamang natin na ang tunay na serbisyo ay hindi nasusukat sa pwesto o sa kapangyarihan, kundi sa kabutihan ng puso. Kung magpapakita ka ng malasakit, hindi lang buhay ng iba ang gumagaan, kundi pati sarili mong konsensya. Marahil halos lahat sa atin ay may karanasan sa mga tao sa munisipyo na hindi kaaya-aya ang pag-uugali. Kayo ba mga apo, ano ang inyong karanasan sa mga taong maldita o masungit na nasa munisipyo? Ibahagi nyo naman yan kasabay ang inyong opinyon tungkol sa ating bagong kwento. Shout out sa ilan sa mga masusugid na tagapakinig ng mga istorya ni Lola Telang. Shout out sa inyo mga apo ko, Arvid Shane Hoiberg Channel, Gami Neil Francisco at sa kanyang asawa na si Dada Neil Francisco, Pureza Tagiwalo, Rachel Whitney, Alma Naong, Jennifer Makasinag, Jaime Constantino, Angel Cancelier, Milrose Demate, Razon Yao, Robert Crimen, Cherry May Libiran, Roslyn Mangilin, Ray Galedo at sa Galedo family ng Kabuyaw, Laguna, sa buong Team Manok ng Amsik Angeles City, Pampanga, Angelina Ignacio, Ami Bag, Ami Yong, Rosalina Bugayong, Lance MBB, Gemstone Claro, Lydia Lopez, Elise Padilla, Lynn Hasegawa, Maria Lee Nakagawa, Raquel Hasegawa and to her husband Mitsuru, Jenny Suzuki, Lurian Vitalicio, Leonisa Cobo, Wilma Leses, Mike James Tapak, Febe Ranyada, Irisabela Tuazon, Josefina Fuelias, Roy Lacandalo, Vicky Yabut, AJ Chua,
Esteli Reyes at sa Reyes family ng Marikina City, Mel Santa Rita, Matt Sarol, Francisco Neng at Jeremy Saranillo Francisco, Gia Gigi, Marie the Lightworker, Hazel Fiesta, Kimpoy Feliciano, Lovely Rose Roa at Princess Rain Roa Alawami, Supladang Pasaway, Sydney Crosswind at sa kanyang anak na si Chrisine Lane Bandoho. Shout out sa inyo, Jomar Tambungan, Geraldine Diaz at sa mga taga I Give One Water Station, Charlene Fernandez at sa kanyang mama, Angelique Therese, Cecilia Recio, Team Gaminil Francisco, Assorted Love Hurts KSA, Shy Bash 1988, Hayashi J. Megan, Lynn Buro, Lourdes Cunanan, Luis Makalalad, Chef M at belated happy birthday sa kanyang boss na si Roel Kadsawan, Era Sera, Tara Dabi. Shout out din sa inyo, Lani Capile, Larin Remolacio, Thalia Naire, Antonio Sembro, Jonah Naman, Ruth Ann Migano, Jen Arellano, Freya Monteverde, Florence Hervasio, Angelina Reyes, Fjord Chio Despi, Mary Jenny Rea Batiduan, Liza Rosario, Jody May Bello at sa Pelayo family ng Tanay Rizal. Belated happy birthday sa'yo, Maria Evelyn Santos, Mercy Grace Vigo, Joe Frank Dejos, John Lloyd Dejos ng Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte, Noemi Garcia Pabunan. Maraming salamat sa pakikinig. Lovely, Jocelyn Balangkit, Dadsky Antenorio, Thalia C.M. Cruz, Gloria Manger, Binibining Reggae, Alan Olarte, Ann Salalima, Adeline Marshall, Kath, Irisabela Tuazon, Glenda Gilyado, Christian May Umagap, Presi Fernandez, Candida de Balucos, at kay Willaine Elicano. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa palagi niyong pakikinig, mga mahal kong apo.